Magandang araw po sa inyong lahat. Sa bidyong ito ay atin pong tatalakayin ang isa sa mahalagang isyong legal na kung saan madalas pagtalunan ang custody ng bata kapag ang mga magulang ay hindi kasal at yung ina ay nasa abroad upang magtrabaho. Bagamat nagawa ko na ang paksang ito, muling nagtanong ang isa sa ating taga-subaybay. Kaya minabuti kong linawin muli ang isyong ito. Ang tanong, kapag yung ina ay umalis papuntang abroad at matagal nang hiwalay sa kanyang ka-live-in partner, maaari bang kunin ng ama ang bata, alagaan, pag-aralin, at isauli na lamang kapag bumalik na ang ina? Tulad ng lagi kong paalala, ang sagot ko ay para sa educational discussion lamang. Ito ay personal na opinion at hindi dapat ituring na opisyal na payong legal. Ayon sa Article 176 ng Family Code, kapag ang magulang ay hindi kasal, ang ina ay may exclusive parental authority, mayroong sole custody. Ibig sabihin, ang ina lamang ang mayroong legal na kapangyarihan para sa pag-aalaga, sa pagpapalaki, o sa pagdedesisyon para sa bata. Kahit na nasa abroad ang ina, ang kanyang legal na karapatan ay hindi nawawala at hindi rin automatikong napupunta sa ama ang custody ng bata. Now, kailan ba dapat na maaaring makuha ng ama ang bata? Yung bata ay maaari lamang makuha ng ama under the following circumstances. Una, kapag pumayag yung ina, maaaring pansamantalang maalagaan ng ama ang anak, subalit hindi na ililipat ang legal custody. Ito po ay temporary lamang, nakabase sa pahintulot ng ina. At pangalawa, maaari din siyang mag-petition sa korte. Subalit, kinakailangan niyang patunayan na yung pananatili ng bata sa ina ay mapanganib o mayroong pang-aabuso, mayroong kapabayaan o hindi ligtas yung bata kung sakali ito ay mananatili sa kanyang ina. Kung walang mabigat na dahilan, hindi mapabor ang korte sa ama sapagkat malinaw ang Article 176 kung saan ito ay pabor sa ina sa kaso ng illegitimate child. Kapag bumalik na ang ina galing abroad, maaari niyang kunin o bawiin kaagad ang bata sa ama, maliban na lamang kung mayroong existing court order o kaya ay mayroong patunay na lubhang delikado o mapanganib kapag yung bata ay ibinalik sa ina. Without court declaration, yung custody ay mananatili sa ina. Mahalagang pakatandaan na sa kaso kung saan hindi kasal ang mga magulang, the mother has exclusive
parental authority over her illegitimate child. At ito ay mananatiling totoo kahit na yung ina ay nasa abroad, kahit na yung ama ang nag-alaga sa bata, ang ama ang nagpaaral sa bata, o yung ama ang nagbibigay suporta sa bata. Ang lahat ng yan ay tinatawag na factual custody. Ngunit yun ay hindi nagiging legal custody. So, hanggang dito na lamang mga kaibigan, naway nakapagbigay ako sa inyo ng dagdag at malinaw na kaalaman tungkol sa ganitong usapin. Disclaimer lamang mga kaibigan, hindi po ako abogado. Subalit, law graduate naman ako kahit papano. Now, kung sakaling nagustuhan nyo ang ganitong klaseng talakayan, just simply subscribe to my YouTube channel, share and like my videos, and click the notification bell so that you will be notified every time na may ganito akong klaseng upload. Maraming salamat po.